Kumain kami ni JR. Filipino truckers din sa Edmonton. Shoutout pre. Hello, shoutout sa inyo. Imbitahin mo si Marco sa pagkain. Oo, Kuya Marco. Susunod, baka ikaw naman ang mamit ko. Oo, yan. Idol, good morning. Nasundo tayo ni JR dito, isa nating kaibigan dito sa Nesque. Dito siya, sinundo niya ako. Truckers din, Pinoy truckers din. Miyembro ng Pinoy truckers. Shout out. Shout out sa inyo. Pinoy trucker, shout out. Kasi mag-iisang taon pa lang daw siyang class 1, pero nakaka-recover na rin sa kung paano maging truckers dito sa Canada. Truckers ka rin ba sa Pilipinas, tol? Hindi po. Hindi? Galing po ako ng Saudi. Saudi? Opo. Truck dispatcher ako doon. Truck dispatcher ka doon? Kaya medyo napalapit ako sa mga trucker. Ayos. Saudi. Almost Riyadh. Damam po. Damam. Kung hup ko na ano nyo yung ano doon, yung Saudi Cement. Sa Saudi Cement ka? Likod noon. Kasi meron kami mga kapitbahay na nag-ano doon dati sa Pilipinas, sa Saudi. Saudi sila. Naghahuling din sila ng mga bulk simento. Oh, yeah. Pero hindi ko alam kung anong kumpanya nila. Saudi Cement yata. Kalakihin. Sa Damam sila eh. Kasi yung kasama ko dati sa construction, si Michael Timbal, nagpa-Saudi rin, Damam din. Pero hindi ko alam kung ano yung tracking niya doon. Kasi yung isang kapitbahay namin sa Almaray siya, Almaray. Yeah, tapos yung naghahuling ng mga milk produce. Yun, nakasawa ako ng nandito na. Kaya tapos nakapunta ka dito. Oo, in-sponsoran niya ako na pupunta dito 2020. Medyo maganda ang kapalaran pala. Oo, bagsak kaagad tayo. Kami 2008 kami dumating dito. American, tagal na. Doon sa Pilipinas, ang trabaho ko truck driver talaga. Alam wala naman talaga doon sa atin kahit anong gawin mong kaya doon sa ating kurang. Hindi ka pa makapagpaaral ng pag-iyo doon. Ay, ano talaga? Pwede sa mga municipality college ganyan, makapagpaaral. Pupunta kami guys, magbe-breakfast kami sa Sibutyon. Kasi pumunta kami doon ni Marco nung nakaraan. Sabi na ikaw nga ang kasama niya noon eh. Truck yung dala nyo. Truck ang dala namin. Pupunta kami kasi andun kami nasa Sherwood Park kayo na Flying J. Sa Sherwood Park. Ayan. Pupunta kami doon. Yun din ang tinatimingan ko rin yun eh. Hindi ko makakita nga ako lagi siya doon sa Flying J kasi nakakalibre siya shower doon kay Crispin. Kilala mo sa Crispin? Yeah. Nakikita ko sa vlog niya. Crispin, lagi na doon. Doon sana ako sa yard namin sa Chison. Kaya lang kinapos ako ng oras. Alas 3 na ayaw ko may stock dito. Kasi inaano ko lang yung ano ko ngayon, company ko para experience. Ay kadalasan kasi kami oil rigging ngayon mahina kasi nga mahina ngayon kasi
spring, malambot ang mga lupa malambot. sa ano. O may restriction, kailangan legal wage dito sa ano. Oo. Pag secondary 90% to 75%. Oo. Kaya ganun. Pagka ano naman, walang biyahe, dito tayo Uber. Oo, Uber ayos oh. Maganda ang sasakyan mo, brand new. Hindi po. Highlander? Raptor lang po. Raptor 2021. 2021. Sa pag-alaga. Ayos. Naglilinis ako ng truck ko ngayon. Nagtapon ako ng garbage. Nakita pag lalakad ka ng pag ano. Akala ko si Dominic yung isang kaibigan natin dito na may tracking company sa Edmonton. Oh, meron. Oh, meron dito. Nakalimutan ko ang pangalan ng tracking company nila. Nandito, Pilipino pa biyahe din sila Port Mac. Yan. Marami na rin yata silang mga Mac na truck. Nakalimutan, tawagan ko mamaya. WRX yata, pangalan ng tracking. Pilipino. Mga Pilipino sila dyan. Mga Pilipino. Dito lang sila mga naglulokal-lokal. Maraming Pilipino trackers dito sa Edmonton. Wala akong masyadong hindi naman kasi ako yung palano sa tao Mamaya ipakita ko sa iyo mamaya ang disadvantage ng trailer kung dinadala at saka advantage. Paano i-shim siya, paano siya i-load. Yung tinatawag na jeep, di ba? Yung may jeep, may booster sa likod. Oo, nakit. Nag-order ako kahapon sa Tapsilog eh. Kusin, kar-kar. Diyan sa may ano? 51st yata eh. 51st. Mamaya, diyan sa 51st yan. Si Bababtel sana ako. Pero okay ka na ba doon sa ano? Saan? Sa ano tayo? Sibuchon? Ikaw, saan mo gusto? Gusto mo mag-seafood? Cebu tayo. Seafood din, Seafood City. Seafood City? Oo. Ewan mo ba kung bakit tinawag na Seafood City yun eh? Mga bitang pa. May mas marami naman sila nabibenta barbecue. Barbecue. Barbecue ng pork. Oo, pork. Tsaka chicken. Di mo ano, doon na tayo para maraming choices ko yan. Oo, sige. Yung gwardiya doon, kinukulit ako. Sabi niya, dali mo ko doon sa Sibuchon mo na sinasabi kasi gusto ko kumain ng pansit. Ay, nauna na tayo ngayon. Dito ko na bukas. Anthony Henday West. Oo. Alis ako ng alas 5 mamaya. Kasi para may curfew kasi dito ng 7 to 9 eh. Oo. Kasi nga yung ano yung masyadong white yung ano eh. May curfew dito, 7 to 9. Kaya alis ako ng 5:30 para pagdating ko sa kabila ng 28 North, mga 7. Ayos na. Diyan na lang ako pumarada, at least safe pa. Yung gustong tagay-tagay doon sa loob, pwede. Hindi mahirap akong tumagay na. Oo, wala na talaga yan. Wala na. Oo, tapos na tayo dyan. Nasagad na ng kabataan. Oo, nasagad na. Saan ka sa atin? Manila lang pero locos po ko eh. Ay, locos ka. Pero sa Manila ka lumaki? Opo. Saan sa Manila? So may, di ba, ano kami, lipat-lipat kami. Kasi dati kami sa Valenzuela, sa Limunan. Oo, meron kami sa may, Quezon City, sa may Frisco, San Francisco. Sa Frisco? Sa may Oo. PMI? Graduate po ako doon. Graduate ka ng PMI? Opo. Graduate din ako ng PMI. Oo, parang pa pala tayo. Hindi nyo ano? Oo. Graduate ng PMI pero nandito. Mga marinero to. Marine engineering po ako graduate. Marine engineering din ako. 1993. Tapos meron pa tayong isang schoolmate yan, si Joselito Lazaro. Nagtatrabaho sa Basit Transport Tanker. Doon ako sa ano yan, sa QC na yan, sa kasi Frisco eh, madali lang pantrangko. Tapos yung pantrangko terminal bus doon, wala na ngayon. Wala na. Bilyaran nung panahon yun. Oo. Sa pagtawid mo lang po. Pagtawid na, bilyaran. Natatambay kami doon nung panahon. Yung kanto na yon. Tapos nag-PPE kami sa Mother Ignacia. Doon. Doon din, doon pa rin. Doon pa rin. Sa may likod ng Pegasus. Sa Pegasus. Puta na. Alam. Taga Frisco eh. Oo. Natira ako dyan. Kasi malapit lang, walking distance lang. PMI doon pala eh. Parehas na parehas. 2008 po ako graduate na dito. Kaso walang
Walang swerte talaga eh. Oo. Sabi ko nga baka hindi talaga pandagat, panlupa lang tayo. Lupa lang talaga. Oo, tama. Oo. Kahit ano pa ang gawin natin kung hindi talaga para sa atin, di ba? Oo, kahit anong pilit mo ba. Anong pilit. Sa kumpanya na ako noon, nag-utility ako eh. Ganun? Ito po. Biro mo eh, kinikapat pa ako. Dahil yung nagpasok sa akin, umalis. Oo. Lumipat na ibang kumpanya. Gano'n naman. Ganda ng Mercedes. Pero laki ng pinagbago ng ano kuya sa nung nagsimula ako nag-drive ng truck. Yeah. Parang nagbago yung ano ko sa maliit na ano. Nasakyan. Oo. Kasi parang laruan na lang. Yeah, para siyang ganun na ano. Minsan liliko ka na. Magwa-wide ka. Magwa-wide. Sabi ko, uy. Sa unang, halimbawa, galing ka sa malaki, nasanay ka sa malaki na every mong ginadrive, tapos mag-drive ka ng maliit, sa unang araw mo, parang gusto mo rin i-wide eh. Baka parang takot ka sumabit yung gilid mo eh. Pero pagka next day mo na i-drive mo pa rin, ay parang laruan na lang to, ganyan. Tama yan na pili mong choices, maging trackers dito. Lalo na pag nag-long haul ka, kasi sa long haul meron savings. Kasi meron kang vacation pay, meron kang meal allowance, tax refund pag nag-long haul ka. Sa city wala kang makukuha kasi hindi ka lumalabas na halimbawa Pero sabi nila, hindi ko pa kasi tapos yung tax ko eh. Sabi nila, kaming mga commission, merong food allowance na pwede mong ilagay. Like, ewan ko kung magkano ba yung sinabi. Ikaw nagbabayad ng ano mo na ano ang tawag mo yung halimbawa pag ma-aksidente ka ba? Insurance? Oo, sa insurance. Hindi sila company. Lumalabas ka ng 200 kilometers, I think 150 kilometers. Yung labas mo, kailangan mo ilabas every day para makakulik ka ng meal allowance mo. Kasi may kilometers siya. Oo. Kasi bagay, lagi naman kami more than na gano'n pagka bumabiyahe kami. Oo, nasa logbook kasi yun eh. Kaya kadalasan Diba naglalagbook ka? Opo. Yeah. Hindi, by phone kami kuya. By phone? Oo, kasi pero meron record yan sa phone. Oo, meron yun. Pero kailangan mo i-download yan. Kasi ano yun, isasama mo sa filing? Oo, isasama mo sa filing. Pagka wala yan, hindi ka makakulik. Kasi yan ang tinitingnan nila na makakakulik ka eh. Okay. Yung meal allowance. Pero pagka 6 months, deleted na yan sa system. Kailangan every 6 months i-download mo siya sa USB. Okay. Tapos Kaya ko naman. 6 months, every 6 months or 5 months download mo ulit. Tapos yan, isama mo ngayon sa tax slip. Okay. Makakakulik ka ng meal allowance mo kasi 17% eh. $17 eh. Every meal eh, $51 every day, di ba? Kasi 3 times. 3 times daw yun eh, every 4 hour. 3 times kakakain eh. Breakfast, lunch, dinner. Ganyan. Noong pagka graduate ko, April na ko license ko eh. Apply. Napakahirap talaga dahil experience ang hinahanap nila dahil nga sa insurance din. Napakabahal daw ng babayaran nila pagka walang experience. Swertehan ko lang na may tumulong sa akin na oil field siya na sa backtrack. Nag-other city ako dyan sa Drayton Valley. Drayton Valley dito sa 22. Kuya. Napasok ako dyan sa swamper muna. Nag-swamper ka? Pero alam ng company kasi pinackage ako nung kaibigan ako na i-hire nyo to na magiging swamper ko. Ngayon nung nakain ako, pinaalam naman niya may class 1 yan, i-allow nyo na mag-drive, allow nyo ko na turuan siya mag-drive. That's my engine. That's yan. Kaya yun, doon ako nagsimula natuto kuya.
talagang na-hire din ako dito sa P34. Ayos pala. At maganda yan, magandang step yan kasi napapasok ko na sa tracking. Kaya lang, pinasok mo yung tracking, mahirap na lumabas dyan. Ganon ba yun? Oo. Pag nasanay ka na ng tracking, mahirap ka na lumabas. Hanap-hanapin mo na. Pero nagkupa ko ng 3 months, nag-dispatcher ako sa bahay. Ginawa ko mag-dispatcher ako ng sarili kong dispatch. Hindi ko kaya. Talagang babalik. Kasi nag-owner operator ako dati eh. Meron akong 2 truck, ngayon di-dispatch ko yung truck ko. Sarili akong negosyo. Hindi talaga kaya na mag-stay ka sa bahay. Lalabas at lalabas ka. Maganda ba owner operator? Nung panahon. Percentage maganda, pero ngayong sistema lalo na mahirap pa na ngayon ang economy. Napakarami na. Congested ng kwan dito. Maganda lang mag-company. Makakuha ka ng kumpanyang maganda. Tulad ng Q-Line. Depende sa performance mo, di ba? Pwedeng iangat ka agad, depende sa ganyan. Tapos tuturuan ka nila ng mga ganyang sistema. Kasi yung kumpanya ko hindi naman araw-araw siya eh. Ano lang, isang... Kaya lang, tapos ngayon bata ka pa, mas maganda talaga ang tracking. Ilang taon mo na? 36 na po. 36 pa lang eh. 31 ako dito dumating eh. Oo. 36 pa lang eh. Marami pa. Marami ka pang hakutin na pera dito sa Canada. Sipag ka lang. Yan po eh. Kasi malaki yung savings mo pagka nag-long haul ka. Pag nag-long haul ka, malaki yung savings mo. Kasi yun ang inano ko, hindi mo na magagamit yung ano mo eh, yung halimbawa savings mo. Kasi yung vacation pay mo at saka yung tax refund mo every year. Meron. So, nasa 20,000 din yan. Laki ah. Malaki. Kasi pag nag-long haul ka, meal allowance mo aabot ng 9,000. Yung savings, yung vacation pay aabot rin ng mga 9,000 din o 18,000. Minsan, depende sa sipag mo, sa biyahe mo, depende sa gross mo, di ba? Kasi 4% ng gross yung vacation pay. Okay. Kaya ganun. Guys, kakain kami guys sa Seafood City. Go-over ako guys. Go-over sa GR, nadaanan niya ako doon sa ano, sa Blackjack. Blackjack. Dito kami ngayon sa Anthony Hinday. Anthony Hinday Drive. Dito ko dadaan bukas eh. Dito tapos ang 28. 28 na. Tapos 63. Yata 63. Kumusta naman ang pamilya mo? Okay naman ang mga anak mo? Wala pa po ako na. Wala pang anak? Oo. Ganda palang buhay eh. Masusunod pala ang layaw niya. Masusunod pala ang layaw ni GR eh. 60 km an hour. Ang dami ganyan. Ang dami ng pulis. Puro yan ganyan yung parang tinatawag nilang Coast car yan. Yan naka-Innova. Ano yan? Parang Innova sa atin. Ano kaya tawag dito yung sasakyan na yan? Yung Toyota ano? Sienna? Oo. Akala ko Innova. Noong nag-ROTC pa kayo sa PMI dati sa Port Bonifacio pa rin? Port Bonifacio ba yan? Sa FTI. Sa FTI. Gate 3. Sa Gate 3. Yung ba yata? Gate 3. Dati dalawang pinagsisisyonan namin sa yung MOA na yan, yung Molobish yan. Wala pa nung panahon yan eh. Hindi kami nandala sa FTI na yan. Sa FTI. Kasi dyan din kami dati malamang. Komandant namin si Commodore Hernandez. Di na ano mo
pa si ano kuya. Sino ba yun yung maliit? Si Take It Easy. Si Lutino? Lutino ba yun? Take It Easy boy. Matanda na. Yung alam mo na pagka end of ano SM. Pagka minsan nga kahit hindi ka na mag-show up sa kanya basta end of ano, meron siyang ano may tainga. Yung na tinatawag. Tigit-isip. Nababiyahin lang dyan Port Mac tsaka Port McKay. Port McKay. Ano, Port Mac bukas. Ba yung Big Hill doon, may resteria sa kanan na bago. Lagpas ka na ng town, yung bagong resteria lang yan tapos ano ito, ahon ka, tapos di ba may overpass, i-exit ka doon papuntang sa Oil Sand. sa Oil Sand. Nakikita mo yun sa kabingganan mo, yung SMS. Yung mga equipment doon, may mga truck na malalaki yan. So pag-angat mo merong overpass doon Dati, pag-angat mo na yan, merong kaliwa kaagad yan. Pag-angat mo, merong kaliwa kaagad yan papuntang fuel distributor. May mga tangkar ng mga yellow. Yung AFD. Maraming Pilipino din yan. Diyan kami dumadaan dati. Pero ngayon, magrarampa ka na doon sa tulay. Kumbaga yung ramp na yan, bago lang ba yun? Oo, bago lang. Okay. Matagal na yung overpass na yan dyan. Pero noon, nagso-shortcut kami dyan, merong kaliwa kagad yan, kaya lang unsafe na dahil crowded na yung Port Mac, diba? Unsafe na magtawid dyan. Kaya ginawa nila, nagrampa na doon, tapos ginawa na nila ng service road pabalik. Pagka exit ka naman na pabalik na, meron na doon malilikuan mo na labas niya kagad yung highway na. Highway na. Dito kami sa Sipot City guys, kumain kami. Pampano, dinuguan. Kumain kami ni JR. Filipino truckers din sa Edmonton. Shoutout pre. Hello, shoutout sa inyo. Imbitahin mo si Marco sa pagkain. Kuya Marco, susunod baka ikaw naman ang mamit ko. Yan. Hindi po siya unang asawa ko mag-vlog din minsan makapal talaga ang mukha ko Yun mga idol, tapos na kami mag-breakfast ni kaibigan JR. Magiging brother ko na to soon. Sana nga. Si trackers kaya hindi na ito makakalabas. Nagsimula sa pagiging dispatcher. Ilang taon din ako yan, mula nung 2008 hanggang 2020. Kaya madali lang sa kanya ang tracking kasi nagsimula siya maging dispatcher planner. Kasi yung dispatcher, ikaw pa magpa-plan kung saan mo dadalhin yung mga truck mo, kung anong susunod na schedule. May planner yun, hindi yung bastang dispatch lang. Pagka may problema, sagot mo. Ikaw tatawag sa customer kung delay. Ikaw ang magano, lalo sa Saudi kasi mainit, laging sabihan ka doon ng mapi muskila. Model muskila tire boom. Ikaw ngayon natatawag ng rescue nun. Isiset mo yun, rescue o ano bang ganyan ang truck dispatcher. Pabalik na kami guys sa trailer, sa truck doon sa Blackjack. Malayo-layo din guys biniyahan namin para makakain kami, nasa 20 kilometers yata. Malayo-layo din, sobra pa. Hanggang doon sa Niskew, 35 kilometers. Malayo-layo din. Abangan nyo rin ako pag nag-vlog na rin ako. Abangan nyo pag nag-vlog si Kaibigan JR. Anong gusto mong Wala pang wala pang gusto mong ipangalan sa vlog. Minsan iniisip ko yung yung 'di ba may Pinoy tracker? Gawin ko siyang Penoy. Penoy. Penoy tracker. Balot tracker.
Sabi ko, Pinoy pagka Tracker. sinearch man nila ang Pinoy Tracker, kasi marami ng viewers Oo. sigurado magpaano rin yung Oo, akin. Kasi mostly letter, yung Oo, pangalawang P. letra Oo. lang magkakaiba Magkakaiba. Ay ganun din naman ang tunog, Pinoy. Lalabas, Wala nung sa akin, pag sinearch sila sa Marco, lalabas yung Pinoy Hibi ulit. Oo. Nagugulat ako magano na lang magme-message na lang Kaya abangan nyo si Pinoy Tracker. Pinoy Tracker. Hindi Pinoy Penoy. Dito lang kami nag-check. Ay, Holiday dami dito. ng hotel dito Dito sa may kabila na to dito. Ay, dinadrive mo lang kuya? Naglulong drive kami dito. Pag andito yung mga anak, umuwi dito yung mga anak ko. Naglulong drive kami. Makukulit yun. Ganda na ng panahon. Ganda ng panahon yan. Hopefully tuloy-tuloy na to. Para Ay, hindi ba pwedeng buong taon na lang na ganito? hindi po pwede. Kasi ito yung nakakuan sa atin ng ng ating Panginoon Pakalungkot dito pag ganito. Yung truck mo kuya, di ba standard yun? Oo, standard. Nakikita mo nga. Standard yun. So guys, kakauwi lang ni GR. Pinisita ko dito ng aking kaibigan. At hopefully makapasok din siya sa Q-Line. Si GR may gusto rin mag Q-Line, kaya maybe tulungan natin. Binigyan niya ako ng ride. Kumain kami, tapos yun, kwentuhan kami ng magandang kwentuhan, magandang experience, sharing of experience pa. Sinare niya sa akin yung experience niya, paano siya nag-umpisa. Sinare ko rin yung experience ko, paano ko nag-umpisa hanggang sa ngayon sa narating natin. Kaya yun, medyo okay, nakakuha siya ng konting idea sa trailer na ginagamit natin. Kaya hopefully one day makita nyo na siya nasa Q-Line na. Okay guys, tara, let's go, mag-fuel muna tayo. Magpa-fuel na tayo guys sa Petropas. Idodole natin yung ating trailer, iwan natin dito. Kasi yung fuel ko doon sa kabila pa ng lights na yan, may lights kasi dyan, doon ako magpo-fuel. Tapos babalik rin ako dito kasi bawal iwan yung trailer. Ngayon kumain kami, marami kaming baon. Yan, yan binilhan pa ako ng turon. Binilhan pa ako guys ng turon. Saan pa kayo nakakita? Yan, mamimit yung kaibigan, bibilhan pa tayo ng turon. Shoutout sa family ni kaibigan GR. Taga Ilocos siya, Ilocos, Ilocano. Yeah. Ayan guys, iwan natin yung trailer natin dito kasi mag-fuel tayo. Pero hindi ako guys pwede pumunta doon na hindi ako nag-pre-trip. Kailangan mag-pre-trip ako kasi kailangan ko on duty. Kasi last time pumunta ako doon naka-personal kumbiyas, nagalit sa akin yung safety. Kaya wag na natin ulitin yun guys. Bawal, bawal. Kailangan sundin ang bawal. Ay, so wag sundin ang bawal. Wag gawin ang bawal. Okay? Ayan. Ngayon kahit malapit lang, kailangan natin mag-personal, mag-pre-trip para bumiyahe pa punta doon. Tapos mag-on duty tayo doon kasi magre-refuel. Tapos balik. Okay? Follow the rules. Keep on tracking my friend. See you in a bit. So guys, dito na tayo sa Petropas. Magre-refuel muna tayo guys. Tara, let's go. Fuel up. Fuel up, Pinoy Heavy Haul. Hinahanap lang natin ang ating fuel card dito. Petropas fuel card. Ayan. Tapos mag-fuel tayo. Mga Indiano, mga ka-friend nating truckers, mga from East India. So guys, fuel tayo. Ayan guys, fuel tayo guys. Kasi dito sa Canada hindi pwedeng pagsabayin yung pump. Kailangan iiwan natin ito dito. Talian natin. Yan. Hindi kasi siya pwedeng pagsabayin yung pump dito sa Canada. Kailangan isa-isa lang. Pero sa US pwedeng pagsabayin. Yan. Ito na naman gamitin natin dito yung kabila.
Buksan natin yung ating tangke. Sabihin na yun ay satellite yan guys, satellite. Uhaw na uhaw yung aking sasakyan. Marami oh. Kasi galing CLB Montana. Hindi kasi pwede dalhin dito yung pangarga ko kasi mahirap dito. Baka magkasabit-sabit tayo. For safety ba? For safety para hindi tayo magkasabit-sabit. Ayan o, Petropas. Yan ang Tim Hortons. Tapos kukuha rin tayo gasolina para sa pony motor natin. Parang mayroong gasolina dito. Tingnan natin kung may gasolina dito. Baka wala silang gasolina dito. Kasi kailangan natin ng gasolina sa pony motor. Meron pa ako dyan isang spare, kaya lang kailangan natin. Uhaw na uhaw guys ang aking truck. Okay, dami. Uhaw na uhaw. Guys, malapit na mapuno yung isa. Guys, kailangan natin i-off ang ating tangke. Ito guys, sa mga nagtatanong kung ilang liters ang aking tanks, dito yan guys, meron dito nakalagay. Nakalagay siya kung kailan siya manufacture, kung ilan yung capacity niya, marumihan na yung guys. 150 gallons yan guys. Yan ang capacity niya. Oh shit, may punos ko sa aking pantalon. Yan guys, yung capacity, liquid capacity 150 gallons. Yan, sasarado natin. Ganda ng panahon dito, mainit ngayon. Ang ganda ng panahon, mainit guys. Meron darating Indiano. Mga pare ko, tapos na tayo mag-fuel. Balik na tayo sa trailer natin, tara. I-hook up na natin yun at babiyahe tayo bukas ng umaga. Babiyahe tayo bukas ng umaga pa Fort Mac para matapos na ang ating project. Medyo late na, kaya yun. Full tank tayo guys, 506 liters. 500.6 liters from Shelby to here. And dan yung aking DF, wala na, nabura. Okidoki. See you a bit.
Yes, yes, you! Andarin natin to guys. Andarin natin yung ating pony motor. Unang gas. Sa pony motor. Na natin ang ating makina. Ikabit natin yung ating airlines guys. Yung ating airlines ikabit natin. Guys, naikabit na natin yung ating airlines. Yan, sisecure natin yung ating gas. Ayun guys, na-hook up na natin yung ating trailer. Na-i-lift up na natin. Ngayon, i-aired up natin yung ating jeep at saka booster kasi nirelease ko yung pressure nyan. Yan. Aired up natin yan. Pa-release ng pressure. Pati yung booster natin kailangan natin i-aired up. Alright, kasi nirelease natin yung pressure. You see the bag, there is no air anymore. Yeah. Okay.
we are all set and good to go tomorrow morning, guys. Thank you sa inyong lahat sa pag-subscribe sa kay Pinoy Heavy Haul. Thank you sa pag-share ng aking YouTube channel sa inyong Facebook. At salamat. So hanggang sa muli, nagpapaalam, Pinoy Heavy Haul.